Good evening po sa lahat. Okay po ba yung audio ko? Malinaw po, Doc Arwin. Nagabi po. Maikli lang itong presentation at wala ako sa Metro Manila. Ngayon ay nasa Cabanatuan City ako. Dahil sa may mga kausap ako kanina pa hanggang bukas. So ito yung maikli lang yung prepare ko na presentation tungkol pa rin sa pagkain kasi madami yung namamali, madami yung ang paniniwala, hindi ito magandang pagkain kasi nga ay mayaman daw, mataas ang kolesterol. Pero noon pa man, pinopromote ko ito na isa sa magandang pagkain para sa lahat. Kasi syempre, ah importante na maintindihan natin, malaking factor yung tama yung ating kakainin sa araw-araw. At madami yung nagtatanong kung okay ba yung ganitong pagkain, lalo na yung mga iba na meron talagang mga maintenance, tapos sinasabihan ng kanilang mga doktor na magbawas ng ganito. So, madaming mga maling akala pagdating sa itlog. They think na yung kulay, basta brown ay organic, yung white ay hindi organic, di ba? So, mamaya linawin natin yung tungkol dito sa itlog. Maikli lang po itong presentation ko at may kasunod kasi akong schedule. Pero mapapansin nyo, may mga dates itong sa presentation na maaring 20 years ago pa, 22 years ago kasi ito pong presentation na to ginawa ko na gano'n nakatagal. Ibig sabihin, 20 years ago, ito na yung pinopromote ko. Kaya huwag kayong magulat kung minsan may mga dates na pinapakita dito sa presentation. Kasi naghanap lang ako ng pwedeng madiscuss na maikli. Yung mga early dietary recommendation na madami hanggang ngayon, ito pa rin yung sinasabi ng madaming mga cardiologists na dapat daw 3 to 5 eggs per week lang. Kasi nga ang itlog, mataas ang cholesterol, lahat ng excess andon. So itong makikita nyo, that's an early guide to eating na tingnan nyo kung gaano kaluma. I think 1970s pa to na ganyan yung pinapakita. 3 to 5 eggs a week. So, sa prutas nga, 2 or more servings daily lang ang nakalagay. Kasi iba yung nutrients ng mga prutas noon as compared ngayon. Kasi may mga lumabas na pag-aaral. Halimbawa, yung GMO, yung kamatis, halimbawa, pag pinalaki, ang kamatis kasi ngayon may GMO na matagal siyang mabulok, pero lumalabas, mahina yung nutrients. So yung mga technology na ginagamit ngayon pagdating sa mga pagkain, nakakaapekto dun sa nutrient content at the same time, yung effect nito sa ating katawan or kalusugan. In 1968, nilabas ang guidelines na ito ng American Heart Association na pagdating sa itlog, sa hipon, yung mga inaakalang mataas ang cholesterol, limited lang, no more than 300 milligram per day. Kaya ang recommendation is no more than 3 egg yolk per week. So that was 1968 recommendation ng American Heart Association. At mula noon hanggang ngayon naman nagkakaroon ng mga pagbabago dun sa recommendation. Nagsisimula na yung mga recommendation sa labeling na kung titingnan,
Yan, ganyan ang mangyayari. Lahat ng pagkain may warning na masama sa kalusugan na parang wala ka nang makakain. So that was in 1968. Kaya yung mga makikita niyong illustration, gano'n na siya katagal. Ayan, di ba? Matagal na yung mga picture. Tapos, nagkaroon ng mga labeling law, may mga batas. Yan, nakalagay dyan, I am required by law to inform you that everything in your cart may be hazardous to your health. May mga ganong batas. Pero nagdulot siya ng kalituhan. Kasi they think low fat diet is okay, very low fat diet is okay. Lumabas yung keto diet, high fat diet naman yon, o low carb diet, yung intermittent fasting, may lumabas na high protein diet, 'di ba? Iba-ibang klase ng diet, blood type diet, Mediterranean diet, pero lumalabas na para bang bawat pagpili nyo ng pagkain, yung food choices, is a life or death decision. So, ganun siya katindi. Kaya, madaming nalito pagdating sa pagkain. Ito, lumabas sa Time Magazine na yung tungkol sa itlog naging symbol for dietary excesses at associated with high plasma cholesterol level, tataas yung risk sa cardiovascular diseases. So, ganun niya sa nilalarawan. So, pinapakita lang, hindi yan maganda. Pagka yan yung lagi ang kinakain kasi nga mataas daw ang cholesterol. Pero na-explain ko naman ito no mga nakaraan na okay siya. Ang mali is yung papaano siya niluluto. Kaya ah, sobrang taas daw ng cholesterol ng itlog kaya nilimit siya sa 3 to 5 eggs per week lang. Pero alam nyo, nagkaroon ng mga research, nagkaroon ng mga adjustment sa recommendation, pero madami sa mga doktor, hindi sila nagbago ng recommendation, especially mga cardiologists. Kasi during convention, kung saan dinidiscuss itong mga bagong data, mga bagong research, pagdating sa diet, madami mga doktor hindi ito pinapansin. Kasi ang katwiran nila, bahala yung nutritionist. Kaya pansinin nyo, madalang yung cardiologist na talagang tama mag-advise ng diet. Iba-iba. Laging iniisip, sa itlog, mayaman, mataas ang kolesterol, kaya kontrolin. Pero yung mga bagong research na lumabas, hindi pinansin, kasi during convention, maaring pag yan ang topic, hindi nila yan papansinin, lalabas sila sa hall, kung saan-saan pupunta, kasi nga, they think na napag-aralan nila ito sa medical school. Pero alam nyo, ang nutrition sa medical school, wala. Babanggitin lang. Kasi ang medical school train sa biochemistry. Ito sakit, ito gamot, ano yung effect sa katawan. Ganon, hindi pinag-uusapan yung effect ng mga pagkain. Kaya napakadalang nung talagang magbibigay sa'yo ng tamang advice sa diet. Merong isang study na pinag-aralan nila yung consumption ng itlog. At ito, Framingham Study in 1982, isang malaking study po ito na published sa American Journal of Clinical Nutrition noong 1982. It was concluded that within the range of egg intake of this population, differences in egg consumption were unrelated to blood cholesterol level or coronary heart disease. Pinapakita kahit kumain ka ng 8 itlog sa isang araw, hindi tataas ang cholesterol level mo. Hindi tataas yung chances mo sa coronary heart disease. It was studied, it was published sa American Journal of Clinical Nutrition. Pero hindi nga nila yan pinapansin. Ang naging problema, base sa pagsasalaysay ni Dr. Willett, na naging director ng Harvard School of Public Health,
nagkaroon ng nagkaroon ng strong recommendation, pero yung data, yung sa research, mahina. Na sabi nga, it may have been the best guess at the moment, hanggang sa yung recommendation na yun, naging paulit-ulit. Imagine, since 1968, ito 2000, na yung recommendation na yun na yung napaniwalaan, yun na yung akala nila ay totoo. Pero may mga research na ginawa. Tayo hindi naman magsasalita kung walang mga research. Yan, in 1999, di ba? Nagkaroon ng changes sa Time Magazine pa rin. May Time Magazine pa ba ngayon? Parang online na lang, ano. Ah, ang itlog are no longer the icon for cholesterol. Sabi nga, and the good news, yan, 1999 yan, lumabas sa Time Magazine. So that was in 1984, yung isa ay 1999. Kasi pinapakita lang, pwede palang mabago yung recommendation kasi nga, madaming mga research ang ginawa na publish, pero madami pa rin cardiologists hindi naniniwala. In 2003, ngayon ang sinisisi na karne. Yun na yung lumalabas, yung sobrang red meat. Pero sa akin, may benefits din ang red meat. Pero hindi lang dapat madami at saka depende sa pagluluto. Kasi lalo na pagka ikaw ay senior na, umiidad ka na, kailangan natin ng karne, kailangan nyo ng iron, kailangan nyo ng vitamin B12. Yan, happy birthday kay Carl Lewis, ano, yung tatay ni Sir Patrick, yan sa Spain. Yan, 60 years old na siya. So in 2002, nagkaroon ng study. Imagine, ang American Heart Association noong 1968, ni-recommend nila 3 to 5 eggs per week. In 2002, after ng mga research, inalis nila yung recommendation dun sa number of egg yolk na pwedeng i-consume sa isang linggo. Kasi ang sabi nila, 213 to 220 milligram ng cholesterol meron ng itlog. Ang recommendation is 300 milligram. Yung iba pang mga sources. Kaya nirecommend nila na 3 eggs per week lang. So, na-revise siya in 2000. Inalis yung specific recommendation kasi nga lumabas yung mga bagong research. Yan. Nakita nila may mga changes na, may mga benefits pala. Kasi ito yung sustansya na pwede nating makuha sa itlog. Actually, lahat ng known nutrients nasa itlog except vitamin C. Except vitamin C. Yan. In 2002, nagkaroon ng mga promotion in Iowa State Press na published noong March 2002. Talagang pinatunayan nila na base sa book, dinispel yung mga misconception tungkol sa pagkain ng itlog. Pinakita yung mga bagong research, yung mga benefits na pwede nitong maibigay sa ating kalusugan. And ano ba yung mga benefits ng pagkain ng itlog? Yan, yung kanina sa Iowa State Press ito sa American Council on Science and Health, may report sila the role of eggs in the diet. Tapos what's the story about eggs? Kasi nga nakita na okay pala siya. Nagkaroon ng International Scientific Symposium on Eggs and Human Health tingnan niyo yung title, The Transition from Restriction to Recommendation. Ito yung na-publish sa Journal of American College of Nutrition, supplement issue noong 2004, December 2004. So pinapakita yan, from transition from restriction to recommendation. Ano ba yung mga sustansya na makukuha sa itlog? Yan, masarap,
satisfying, high quality protein. Yung protein ng itlog madaling ma-absorb ng katawan, single serving, convenient kasi syempre isa lang, pwede mo nang ilaga lang or iprito, affordable. Although ngayon medyo nagmahal yung itlog. Dati may mabibili kang 2 piso lang. Ngayon, ang farm gate price na parang 6 pesos and 50 cents. Pero ang maganda, yan, high in choline, high in lutein, high in essential fatty acid. Importante po ito. Choline para sa memorya, lutein para sa mata, essential fatty acid para sa ating brain, sa ating memory. High quality protein para sa ating skin. Kaya yung mga ayaw magka-wrinkles kaagad, yan. Protein ang kailangan. Nandyan yan sa itlog. Ngayon, bakit nagiging masama? Kasi pagka niluto nyo na ang mantika ay paulit-ulit. So, iwasan natin yung trans fatty acid. And minsan, inaakala nyo na healthy yung isang mantika, pero hindi naman pala. So, may mga ganon. Tapos na po promote, sabihin ng iba, mas maganda yung organic egg. There's no such thing as organic egg for me. Pare-pareho po sila. Yung kulay ng shell depende sa lahi ng manok. Hindi porke brown ay organic. Pag puti ang tenga ng manok, puti ang itlog. Pag brown ang tenga ng manok, brown ang balat ng itlog. Yung kulay ng yolk, minsan light yellow, minsan okay lang na yellow, minsan matingkad na orange. Depende po yun sa diet. Kung ang feed siya, mas mataas yung yellow corn, mas matingkad yung pagkadilaw ng yolk. Pero yung nutrient component, pare-pareho lang po. Kahit mag-iba-iba yung kulay ng yolk. Yan, paano malaman kung sariwa ang itlog? Pag nilagay nyo sa tubig at lumutang, hindi na siya fresh. Kasi lumalaki yung kanyang air space. May air cell po yan. Habang tumatagal, lumalaki yung air cell. Kaya lulutang siya. So yun yung isang pwedeng gawin para malaman nyo kung fresh yung itlog. Pag lumutang sen, kasi pag senior, they require more protein per kilogram than younger adults. Kasi madalas nagtatapon ng protein. Ang maganda pa, ang itlog, hindi siya ganun, hindi siya mahal. Tapos yung protein niya is high quality na madaling ma-absorb ng katawan. Mataas yung tinatawag na yung bioavailability. Madaming sustansya. Madali lang lutuin, malambot, kahit wala kang ngipin, pwede, di ba? Madali siyang ma-digest, kaya recommended siya for senior citizen. At sa pag-aaral, ito ang isa sa magandang nutrients na pwedeng makuha, lutein and zeaxanthin, na nakakatulong para mapababa yung risk sa age-related macular degeneration and cataract. Habang dumadami yung kain ng itlog, tumataas yung plasma level ng lutein and zeaxanthin sa ating mata. Nakakatulong para mapataas yung macular pigment density. Makakatulong para maiwasan yung mabilis na paglabo ng mata na pangkaraniwang problema kapag ka umiidad na. Ang lutein, meron ding research as antioxidant, anti-inflammatory. It can decrease yung atherosclerosis sa animal study. So, meron siyang effect dun sa inflammatory response. So, hindi lang siya sa mata. Nakakatulong din siya sa prevention ng mga pagbabara sa ating mga ugat. Nandyan po yan sa itlog. At ito pa, lumabas sa research noong 2004, it does not adversely affect endothelial function in healthy cell. So, ibig sabihin, hindi siya talaga nakakasama sa ating cardiovascular health. So, okay lang siya na kumain, kaya huwag tayong matakot.
Kaya dito pinapakita din, pagka kumain kayo ng matataas ang kolesterol, it does not negatively influence the atherogeneity of the LDL particle. Ibig sabihin, yung kinakain natin na makakolesterol, hindi po yan basta-basta babara sa ating mga ugat. Kasi yung kolesterol na nagbabara sa ating ugat, ginagawa po yun ng atay, hindi po galing sa pagkain. Hiwalay po yung dietary cholesterol, hiwalay yung serum cholesterol. Yung serum cholesterol, ginagawa ng atay, yung chine-check pagka nagpapa-blood chem, yung dietary cholesterol nasa pagkain. Hindi masyado po yung nakakaapekto. Ang nangyayari, pag mataas yung intake mo, medyo hihina yung production. Pero hindi siya, sa pag-aaral, it does not negatively influence the atherogeneity of the LDL particle, yung pagkakaroon ng atherosclerosis. Kaya okay lang siya. Kaya di ba yung na-promote yung keto diet, puro taba, okay lang po iyon. Ang nagiging problema sa keto is tumataas ang creatinine, pwedeng masira yung kidney. Pero pagdating dun sa effect sa blood vessel, hindi masyado. Yan. Any question po? Maikli lang po yung presentation. Pinapakita ko lang na huwag tayong matakot at kinukorek natin yung mga maling paniniwala tungkol sa mga diet na akala natin ay tama, pero yun pala ay pwedeng makasama sa ating ah, kalusugan. Inaakala natin tama, pero hindi pala totoo. No? Lalo na ito sa mga ganitong pagkain.